eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number one, good diet. Number two, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naggabi sa lahat ng mga nanonood. Kasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Luzon, Visayas, Mindanao, araw na naman ho ng linggo. Ngayon ay 5 na ho ng buwan ng Hulyo, noong 2025. Ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 6 o alas 7 ng umaga. Dito lamang sa Mega Balita Linggo. Meron hong bagyong paparating, ano ha? Ngayon pa lang super typhoon na. Ganon ho kalakas. Itong bagyong paparating. Alam mo ninyo dito sa ating bansa ho sa ngayon, hindi ho katulad nung unang panahon. Nung kami ho'y mga elementarya pa lang. Pagka sinabing signal number 1, hindi ho masyadong malakas ho. Pero ngayon dahil ho sa pagbabago ng panahon, yung number 1, yung signal number 1 ay sapat na ho para makapamirwisyo sa ating mga kababayan. Ganon ho katindi yung mga bagyo ho ngayon. Habagat nga lang nagkakaroon na ho ng hindi magandang epekto. Nagkakaroon na ng mga landslide, nagkakaroon na ng matitinding mga pagbaha. Tingnan ho ninyo ngayon sa ibang bansa. Sobra-sobra ho. Ano ba yung nung nakarang linggo, Engineer Arty, nung Friday, meron akong nakitang balita. Babalikan ko nga para ako hindi magkamali kung saan bansa yun. Akalain mo nag-sale yung air conditioning unit, Engineer Arty. Nagkagulo. Kung ikaw ay pumipila doon sa opening ng yung unang araw, nabubuksan yung Apple, yung pagbibenta ng iPhone 19. Kung ikaw ay yun ang inaantabayanan mo, doon sa ibang bansa, babalik. Saan nga ba ito? Isang bansa itong nag-aagawan. Isipin mo, nag-aagawan dahil dun sa nag-sale na mga air conditioning unit dahil dun ho sa matinding panahon sa Pransya, sa probinsya mo, Engineer Arty. Sa France yung mga shoppers ay nagdagsaan ho ron sa isang malaking mall sa kanila para dun ho sa malaking discount na ibinigay ng isang brand ho ng aircon dahil matindi yung init sa kanila.
Doon sa Pransya. Ganon ho katindi. Yan ho, hindi na ho natin may di-deny. Hindi na ho natin yan may tatanggi na ang pagbabago ng panahon, yung climate change na tinatawag, ay iba na ho yung nagiging epekto ho dito sa ating mundo. Mainit na panahon dun sa iba. Drought na talagang nagpapabagsak sa ekonomiya ng isang bansa. Meron namang iba binabaha. Meron naman hong iba kulang naman sa tubig. Meron namang iba ay sobra-sobra sa tubig. Kaya ho, yan ho ngayon yung realidad sa ating mundo. Masyado na hong sensitive ang mundo. Parang babasaging baso na kailangan mo na hong ingatan. Yan ho, yung ating mundo ho ngayon. Kaya mag-ingat ho tayo dun sa mga lugar na posibleng daanan ho nitong super typhoon ito. Na yung posibilidad ho na magkaroon ng negatibong epekto ay talagang hindi ho natin may iwasan na ho yan. Ganyan ho katindi. Kaya pagka binanggit ho yung inyong mga lugar, yun dati wala na ho yung mga katwi-katwiran na eto hindi, wala naman dahil matagal na kami rito. Half century na akong nakatila rito. Wala namang nangyayaring ganyan. Alam na, hindi na ho ngayon. Dahil hindi na ho natin hindi na ho natin ma-predict yung posibleng idulot ho ng isang bagyo. Ay! Araw ho ngayon ng Linggo, 5 ng Hulyo. At narito na ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kasado na sa araw ng bukas. Mega Balita Linggo. Lungsod ng Pasay, magpapatupad ng road closure sa pagsisimula ng BV trial. 6,000 pulis ipakakalat sa paligid ng Senado. Mega Balita Linggo. At DZRH exclusive, dating Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca sinibak na ayon huyan kay Ombudsman Boying Rimulya. Mega Balita Linggo. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaampa sa araw ng Martes. Mega Balita Linggo. At super typhoon papasok sa Pilipinas ngayong linggo. Pag-asa patuloy na nakamonitor. Mega Balita Linggo. At yan ho ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. The long wait is over. Ipinahayag ng House Prosecution ang kanilang kahandaan sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa araw ho ng Lunes. Bukas ho yan, Hulyo 6. Ayon kay Manila 3rd District Representative at House Prosecution Member Joel Chua, wala siyang nakikita pang delay na mangyayari. Aniya, puspusan pa rin ang paganda ng Senate Impeachment Court at magiging katawa-tawa na kung magkakaroon pa ng delay. Isa niya sinintay ang mga nakabimbin na mosyon kabilang ang pagbubukas sa miwagang BIR box na naglalaman-mano ng tax records ng Vice Presidente. The long wait is over. Sa Lunes ay inaasahan po natin magsisimula na ang trial na matagal nang inaantay ng ating mga kababayan. Sa July 6, alas 2 ng hapon,
ang simula po neto. Inaasahan po natin na sa Lunes magkakaroon ng opening statement ang magkabilang opposing camps, no, sa parte ng prosecution at sa defense. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, hindi makakaapekto sa kaso ni Vice President Sara Duterte kung sisipot o hindi sa impeachment trial sa araw ng Lunes. Ayon kay House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, ipipresenta pa rin ang mga ebidensya at ihaharap ang lahat ng mga testigo. Bagamat sentimiento mano ng publiko na dapat humarap ng personal si VP Sara, ay dapat aniyang irespeto ang rules na nagpapaintulot ng pagdalo in person o sa pamamagitan ng counsel. Una rito naglabas ng summons ang Senate Impeachment Court na pinaharap si VP Sara sa formal na pagsisimula ng impeachment trial sa araw ng Lunes. That there's a demand to hear her, personally address these allegations against her, and face the impeachment court. But of course, we have to respect the rules, which allows the impeachment court to give her the option to either appear in person or through counsel. Mega Balita Linggo. Sinabuyan ng asin, binasbasan ng holy water, at ininsenso ang labas at paligid ng Senado kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Running Priest Father Robert Reyes, convener ng Clergy for Good Governance, isinagawa nilang exorcism o pagtaboy sa masasamang espiritu na nasa Senado. Gamit na niyang asin na sumisimbolo sa paglilinis ng isip, bibig at puso ng mga senador. At holy water para mabuhay mulit malinis muli ang mataas na kapulungan, at ang insenso naman na pampabango ng bansa na pinabaho ng kasalanan at pinabaho doon ng kasalanan at kasinungalingan. Para yung panalangin ay nagiging pampabango ng masangsang na paligid na pinabaho ng kasalanan at ng kasinungalingan. Yan po ang baho. Medyo mabaho, masangsang, mabantot, bulok ang kapaligiran ng ating bansa. Kailangan nating manalangin, o Panginoon, pabanguhin niyo po muli. Lalo-lalo na ang Senado. Napakabantot ng Senado. Gusto natin pong bumalik yung dangal niya. At panghuli, ari talagang si Father Robert. Mabantot. Ay, nako. Mega Balita Linggo. Samantala, naglakad sa labas o paligid ng Senado ang iba't ibang religious group kaugnay ng nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag ang naturang aktibidad na Pilgrimage of Conscience o Jericho Walk for Truth and Justice na kinabibilangan ng mga Katoliko, Protestante at mga Evangelicals. Inati sa dalawang bahagi ang Jericho Walk na pinangunahan ng mga Protestante at mga Evangelicals, habang ang exorcism naman ay pinangunahan ng mga paring Katoliko. Ayon kay Dr. Melva Magay, Director ng Institute for Studies in Asian and Church and Culture, kahalintunad nung panahon ng mga Israelita ang kanilang isinagawang Jericho Walk. Nang lumibot ang mga ito sa makakapal na pader ng lungsod ng Jericho at matapos ang 7 araw ay himalang nabuwag. Ayon kay Magay, nais nilang ipakita sa pamamagitan ng paglalakad at pagdarasal na kaya ring mabuwag ang walls of injustice sa panahon ngayon kung magkakaisa ang lahat. Mega Balita Linggo.
21 minuto makalipas ang 6 ng umaga, magpapatupad ang pamalang lungsod ng Pasay ng pansamantalang road closure sa bahagi ng Jokno Boulevard at traffic plan. Kaugnay sa nakatakdang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa araw ng bukas. Isasarang northbound at southbound lanes ng Jokno Boulevard mula sa Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street, kasamang mga intersection sa nasabing bahagi. Matutupad ito tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pinayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa Macapagal Boulevard bilang alternatibong ruta at sundin ng tagubilin ng mga traffic enforcers. Samantala, pinagbawal ng National Capital Region Police Office ang pagdaraos ng protesta sa harap ng Senado at sa kaba ng Jokno Boulevard. Lilinaw ng NCRPO, maaari pa rin magdaos ng protest ng publiko basta't susunod sa mga lituntunin ng pulisya. Hindi rin papayagang magsuot ng baklaba, magsunod ng effigy o maghagis ng mga bagay ang mga magpuprotesta. Sa ngayon ay nanatiling nasa heightened alert ang NCRPO bilang parte ng paghahanda para sa pagbubukas ng impeachment trial. Mega Balita Linggo. At kaugnay pa rin yan, 6,000 bilang ng mga pulis ang ipakakalat sa paligid ng Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial sa araw ng bukas, 6 ng Hulyo. Ayon kay Acting PNP Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, bahagi ito ng comprehensive security plan ng hanay para matiyak ang seguridad ng Senado maging ng mga dadalo sa paglilitis. Giit ni Ko, sa ngayon ay wala pa naman silang natatanggap na special request para sa deployment ng mga pulis sa loob ng Senado. Initially, the Philippine National Police will be deploying around 6,000 personnel around the Senate. And we have not yet received, to anticipate your next question, we have not yet received any special request to deploy personnel inside the Senate premises. Sa ngayon ay nakataas ang full alert status ng pulisya sa buong Metro Manila. Mega Balita Linggo. 24 na minuto makalipas ang 6 ng umaga, tuluyan ng sinibak sa serbisyo si dating Senate Sergeant at Arms Maua Plasca matapos ang naganap na shooting incident sa Senado noong nakalipas na buwan ng Mayo. Kinumpirma ni Ombudsman Boyeng Rimulya sa programang executive session sa DZRH na nilagdaan na niyang dismissal order laban kay Plasca. Ayon kay Rimulya, ilalabas nila ngayong linggo ang nasabing desisyon na. Matatandang pinatawan ni Ombudsman Rimulya ng 6 na buwang preventive suspension ng walang sahod si Plasca dahil sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong Mayo 13. Acting Sergeant at Times ng Senate and Sergeant at Times of the Commission on Appointments. Dinismiss na namin from the service. Anyway, we will come out with the ilalabas namin, ano namin ang decision. I-reveal namin ang decision. This week. Why? Para makita ng tao. Kasi mahirap na magpaliwanag. Kung bakit nangyayari, kung basta bakit makita na lang. Basahin na. Mabasa. Mega Balita Linggo. Samantala, saan naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo? Batay sa Mino Plant Singapore, maglalaro sa piso hanggang 3 pesos ang increase kada litro ng diesel. Kung hindi man dagdag, posible rin ng rollback na piso sa kada litro ng gasolina. Saka ambag umano sa paggalaw ang military strikes ng US at Iran, kaya nananatiling mailap ang normalization sa Strait of Hormuz. Karaniwang pinatutupad ang oil price adjustment tuwing araw ng Martes, pero bukas na malalaman ang pinal na presyuhan ng produktong petrolyo. Mega Balita Linggo. Samantala, isa ng ganap na super typhoon ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Bavi.
Ayon sa Pag-asa, ulitong namataan sa layong 2,710 kilometro mula sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin abot sa 175 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso nga abot sa 240 kilometro, 240 kilometers per hour. Kasalukuyan naman itong kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa lagay ng panahon sa bansa. Inaasahan namang papasok ito sa loob ng par sa darating na Miyerkules kung saan bibigyan ito ng local name na Bagyong Inday. Oras na pumasok ito ng par, posible na agad magtaas ng wind signal number 1 sa ilagat silangang bahagi ng Northern Luzon. Bagamat mababang tsansa na maglandfall ang bagyo, posible namang magkaroon ng close approach o lumapit ito sa bahagi ng extreme Northern Luzon. Kas Mega Balita Linggo. 27 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Dumipensa naman si Ombudsman Boyeng Rimulya sa paghahain ng klasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta at iba pang mga personalidad. Ayon kay Ombudsman Rimulya, malinaw na malinaw ang facts at hindi na kailangan pang halukayin ng ebidensya. Aniya korte na ang makapagsasabi kung tama o mali sila sa paghahain ng kasong plunder. Bakit final itong kaso ng plunder sa isang senador itong linggong to? Kasi malinaw na po yung mga facts. Ang ebidensya po hindi na ho kailangan halukayin. Ang kailangan lang po rito sabihin na lang ng korte kung tama kami o mali. Yun lang yun. Dahil yung ebidensya nandun na. Binigay na. Wala na kailangan hukayin ng ebidensya. Una rito ay kinestyon ni dating Congressman Mike Defensor na kapwa akusado ni Marcoleta, dalawang iba pa sa kaso laban sa kanya. Nagaugat ang reklamo sa pag-amin ni Senador Marcoleta na tumanggap siya ng 75 milyong pisong donasyon mula sa pribadong individual para sa kanyang kampanya sa 2025 elections noong siya ay isa pang kongresista. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay na balita, handa naman ang kapulisan na arestuhin si Senador Rodante Marcoleta sakaling maglabas na ng warrant ang Sandigan Bayan kaugnay sa sinampang plunder ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Acting PNP Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, kasado na ang parehong template na ginamit ng otoridad noong inaresto si Senador Jinggoy Estrada. Magugunitang tulad ni Jinggoy, nagpahayag din ng kagustuhan si Marcoleta na sumuko na lang kung tutuluyan siyang ipadampot ng batas. Kung mangyayari man ang arestuhan habang nasa trabaho ang mambabatas, tiniyak ng tagapagsalita ng PNP na may koordinasyon sila sa liderato ng Senado. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court. Of course, we follow yung systems and protocols in our operation. So most probably, it will still be the same, generally the same. We will be coordinating if ever this will be done to the Senate leadership. 30 minuto na ako makalipas ang 6 ng umaga, muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura.
Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka RH Mega Balita Linggo.
tuloy at sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan ngayong araw ng linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Habulin ng Office of the Ombudsman ang mga property na nabili ng ilang sangkot sa flood control mess sa ibang bansa. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya na may natanggap siyang impormasyon hinggil sa mga ari-ariang nabili ng ilang sangkot sa flood control gamit ang ill-gotten wealth. Ginawa ni Rimulya ang pahayag matapos ang biyahe nito sa New York at Washington para sa United Nations 7th Global Conference. Sabi ni Ombudsman, may mga nakilala itong Pilipino doon na tumutulong sa investigasyon. Nagong ill-gotten wealth. Kumuha kami ng information din. Nakakuha kami ng information about properties that were acquired by some characters or personalities in the flood control program. Ganun ha? In So, the US, ha? In the US. At yun, hindi nyo pababayaan, hahabulin ninyo yun. Siyempre, ano yan? Basta sistema lang, araw-araw, meron ka na-accomplish. Mega Balita Linggo. Reverse trial. Kung tawagin ni Senador Ping Lacson ang kasong inihain ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Lacson, sit and watch lang ang postura ng prosekusyon habang pinapanood ang plunder case dahil mismo ang akusado ang naglahad ng ebidensya laban sa kanyang sarili. Tinutukoy ni Lacson ang pagkumpirma ni Marcoleta sa national TV na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign donation pero hindi niya ito inilagay sa Statement of Contributions and Expenditures. Git ni Lacson, hindi pwedeng sabihin ni Marcoleta na ito'y personal funds dahil kongresista rin siya nung tanggapin niya ang nabanggit na pera. Mega Balita Linggo. Hindi nakatutulong at sa halip nakakataas pang tensyon ang sanction ng China kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Kanya ninilarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang deklarasyon persona non grata ng China kay Teodoro at sa kanyang pamilya. Sa gitna pa rin ito ng tensyon sa teritoryo at ibinababala ni Teodoro na malign influence at economic sabotage umano ng China. Ayon sa presidente, hindi umuhupang tensyon sa gawain ng Beijing. Nagawin na lamang kung anong kanilang kagustuhan. Sa kabila nito, itiniyak ni PBBM ang patuloy na komunikasyon sa naturang bansa maging sa larangan ng ekonomiya. Mega Balita Linggo. 39 na minuto na makalipas ang 6 ng umaga, aminado naman ang Malacanang na hindi pa finish line para sa gobyerno ang maabot ang upper middle income status ng bansa. Bagamat itinuturing itong milestone ng administrasyon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kailangan pang tutukan ang kalagayan ng mahihirap na Pilipino. Aniya, nakaka-proud ang significant development na nagpapakita ng mas matatag na ekonomiya at pamumuhunan sa bansa. Ngunit mas mainam umano kung walang magiging obstructionist na maninira sa diskarte ng administrasyon na tulungan ng mga kababayan nating nagugutom. Reaksyon ito ni Castro sa mga negatibong pagpuna sa pagbida ng gobyerno sa deklarasyon ng World Bank na pag-angat ng economic status ng ating bansa. Mega Balita Linggo. 20 minuto na lamang po bago magikapito ng umaga, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Pinoy abroad na magandang o dun sa magandang reputasyon ng Pilipinas pagdating sa international stage dahil sa hard work at professionalism ng mga ito. Sa kanyang statement sa harap ng Filipino community sa Vancouver, Canada, sinabi nito na hindi lang malaki ang tulong ng overseas workers sa ekonomiya kundi best representative pa na nagpapaganda ng reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo.
Aniya mismo ang Canadian government at business leaders ang nagpahayag ng mataas na pagpapahalaga sa mga Pilipino na kanilang inilarawan bilang masisipag, maasahan at highly skilled. Kasabay nito'y muling iginiit ni PBBM ang layunin ng kanyang administrasyon na palakasin ang ekonomiya ng bansa upang ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay opsyon na lamang ng mga Pilipino at hindi na isang pangangailangan. Mega Balita Linggo. Ibinida naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga bunga ng kanyang pulong sa pagbisita sa Canada. Batay sa report, maglalagak ng $1.9 billion investment ang Canadian gold and copper producer na Oceana Gold sa Nueva Vizcaya. Susuportahan naman ng B2 Gold ang solar power plant ng Masbate Gold Project gamit ang kanilang $14 na milyong na investment pledge. Bukod sa mga nabanggit, kabilang sa tinabong investment commitment ni BBBM ay mula sa mga industriya ng IT, BPM at business processing at emerging industries. Ang isang maganda rito sa binasang ito, yung investment na ibinagsak bilang suporta, $14 million investment pledge dun po sa solar power plant ng Masbate Gold Project. Yung solar power plant, sana isa ito dun sa magpapababa po dun sa paggamit po ng solar. Napakaganda nga ho ang paggamit ng solar, nakakatipid sa kuryente at hindi pa nakasisira sa kalikasan. Pero ang malupit, sobrang mahal naman. Mahal naman ho magpakabit ho nito. Paano maiengganyo ho natin yung ating mga kababayan na mag-shift sa solar? Halimbawa na lamang ho yung ordinaryong paggamit ho natin ng kuryente. Paano natin kukumbinsin yung ating mga kababayan na yung kanilang bubungan ay i-convert na gawing naunaragyan ng solar panel para nang sa ganun yun ang magamit na kuryente kung napakamahal naman. At ang isipin ho ng administrasyon, isa ho doon sa campaign na promise na pinalakpakan ng mga Pilipino. Campaign promise, ilang taon na ang Pangulo. Na pinalakpakan, maring nakatulong kung bakit ginusto siya ng ating mga kababayan ay yung sinabi niyang pagsuporta ho doon sa paggamit ng renewable energy. Wala tayong masyadong naririnig na ginagawa ang gobyerno. Eto, pledge pa lamang ho itong investment ho na ito na $14 million para ho dun sa solar power plant ng Masbate Gold Project. Dapat yun nakikita na ho natin. Totoong napakikinabangan na ng ating mga kababayan yung paggamit ho ng renewable energy. Dahil isa yung malaking hakbang ho yan doon ho sa pagtulong ng saan mang gobyerno sa buong mundo para ho ikangay maiwasan ho natin o makapag-contribute ho ang isang bansa ng pagtulong para nang sa ganun ay maiwasan ho yung epektong dulot ho nung nagbabagang panahon. Yung pagkasira ng kalikasan, paggamit ng renewable energy ho isa doon sa kailangan. Kung pagkamahal-mahal naman, uunahin ng ating mga kababayan, siyempre, yun munang mga pangunahing pangangailangan. Ang mga nakakagawa ho niyan, ang mga tumatalima lamang ho niyan, nagsishift. Doon ho sa paggamit ng renewable energy, yung mga kababayan ho nating mayroon talagang kakayahan. 45 minuto na ho makalipas ang ika-6 ng umaga. Importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Mega Balita Linggo. Ay, 10 minuto na lamang ho bago magikapito ng umaga. Kinuyog umano ng ilang Pilipino si Palace Press Officer Attorney Claire Castro habang nasa Vancouver, Canada. Sa panayam ng media, kinento ni Castro na gumagawa sila ng reels kaugnay sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naturang bansa. Nang sila ay lapitan
Umano ng isang Pilipino na nagtanong kung siya si Yusek Clear. Wala umanong idea si Castro kung anong grupo ang mga lumapit sa kanila. Ngunit ginigit ng mga ito na mag-resign na si Pangulong Marcos. Mega Balita Linggo. Hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Itong naging tugon ni Palace Press Officer Yusek Clear Castro. Kaugnay ng kumakalat na video sa social media kung saan nilapitan at kinuyog sila ng isang grupo ng mga Pilipino sa Vancouver, Canada. Sa nasabing video, maririnig na minumura ng mga ito si Castro, sumisigaw ng mga tagang Marcos resign, maleta magnanakaw at tinawag pa siyang pangit at sinungaling. Mukhang yung pangit hindi naman. Kaganda ni Yusek Castro. Kaganda. Kahit siya ay 45 years old na, mababanag yung kanyang kagandahan. Inamin ni Castro na nangamba siya dahil silang dalawa lang ni PCO Director Robert Ramirez sa magkasamang nag-iikot para kumuha ng video sa Reels. Git niya may freedom of expression ang lahat pero hindi kailangan na maging bastos. Hindi ugali ng mga Pilipino yung maging bastos saan man tayo naroroon, lalo na kung ikaw ay nasa ibang bansa. Napanood ko yung video I don't know kung mga spliced video na yung napanood ko. Wala man lang akong makitang resemblance ng mga Pilipino, yung mga sumisiga, yung nagmumura. Yung mga nagmumura na hindi nga nila mabigkas Paanong naging mga Pilipino yung mga yun? May mga anak ba ng mga Pinoy yun na nandun na sa Canada? Ang dami kong kamag-anak ko ron sa Canada. Hindi yung ganyan na mga bastos. Kabastosan talaga yun. Nakita nyo yung mga nagmumura, mga kulot Mga kulot. Hindi naman wala kang makitang pagkakawig sa mukha ng mga Pilipino. Parang tinuruan, may nagko-coach pa Doon sa napanood kong video, may nagko-coach pa na habang nagmumura, pinapalakpakan pa. At kanyang sinasabi na maganda yung pagkakagawa. Parang napag-utusan mga foreigner yun hindi nga Canadian Hindi nga Canadian At lalong hindi Pilipino. Dahil unang-una, pagka nasa ibang bansa yung mga Pilipino, hindi ganong kababastos. Mga foreigner yun Kaya nga yung, asan ba rin yung Kwan? Ulitin ko nga yung binasa kong balita kanina. Ikaw, asan ba si Kwan? Asan ba yun? Yung binasa kong balita kanina. Eto. Are. Eto, ikaw newlywed bride Elena. Ikaw gumawa ni Eto, sabi nung balita kanina, binasa ko. Ang sumulat ay si Binibining Elaine Apit. Kinuyog umano ng ilang Pilipino si Palace Press Officer Attorney Claire Castro habang nasa Vancouver, Canada. Palitan natin. Kinuyog ng hindi naman mukhang Pilipino si Palace Press Officer Attorney Claire Castro habang nasa Vancouver, Canada. May mga nagtatagalog, may kasamang mga Pilipino, pero yun ng mga nagmumura, hindi Pilipino Hindi Pilipino. Ano bang mga lahi yung mga kulot na hindi mo mawari, mga babastos, hindi mga Pilipino pinuri pa nga ng presidente yung mga Pilipino community doon dahil sila yung nagiging mukha ng Pilipinas sa pagpapakita ng kasipagan sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kung yung mga nagmumura, hindi mga kwan yan. Inedit ko na Miss Elaine yung istoryang ginawa mo. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, ginawaran ng testimonial parade ng mga kadete ng Philippine Military Academy ang paritiro ng AFP Chief of Staff na si General Romeo Bronner Jr. Sinagawang parada at review sa makasaysayang Borromeo Field sa Fort del Pilar sa Baguio City kung saan ibinigay kay Bronner ang Outstanding PMA Alumnus Award. Sa kanyang talumpati, pinayuhan ng general ang mga kadete na manatiling nagkakaisa at magsilbi sa iba bago ang parsarili. Salutatorya ng PMA Macatao Class of 1989, magtatapos ang mandatory 3-year tour of duty ng ika-6 na pong pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ngayong buwan.
Balita Linggo. Apat na minuto bago mag-ikapito ng umaga. Hindi sapat ang pagban ng mararahas na online game maging ang social media para mapigilan ang mga batang gumamit nito. Itong pananaw ni tech expert na si Art Samaniego sa gitna ng usapin hinggil sa manoy impluensya ng internet sa karasang nadadala ng ilang mga kabataan hanggang sa eskwelahan. Paliwanag ni Samaniego, mabilidad at makakahanap ng iba't ibang paraan ng mga kabataan kaya tiyak na malulusutan ng ban. Kaya hindi umano laro kundi ang mga nakakasalamuhan ng mga batang nakapanghihimok sa kanila tulad ng nangyari sa pamamaril sa Tacloban. Sa halip na ipagbawal mungkahi ng eksperto ang buong pagtutok ng mga magulang sa mga batang gumagamit ng gadgets o social media. So hindi sapat yung pagban. Kasi dapat may kombinasyon yan. Mahigpit na age verification. Ito, pinaka-importante, dapat may active parental guidance, internal safety, education para sa mga bata. Tapos yung digital literacy. Dapat ipasok na to, ibalik natin yung digital literacy or media literacy sa mga bata. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, nahulog naman sa isang creek ang isang sports utility vehicle o SUV sa kaba ng Giraneta Avenue sa Quezon City, malapit sa kanto ng Del Monte, pasado alas 7 ng gabi kagabi. Ayon sa mga otoridad, galing sa Del Monte Avenue ng SUV nang umakyat ito sa gutter sa gitna ng kalsada dahilan para tumuloy ito sa creek at tumaob. Nailigtas ang 71 taong gulang na driver ng mga rumisponding barangay public safety officers at agad na dinala sa pagamutan. Batay sa investigasyon, pinaghihinala ang lasing ang driver. Samantala muling nagpaalala ang MMDA na pinagbabawal ng batas ang pagmamaneho habang nakainom dahil naglalagay ito sa panganib hindi lamang sa driver kundi na rin ang iba pang mga gumagamit sa kalsada gaya ni Eduardo Espirito. Mega Balita Linggo. Samantala, 4 na residenteng nasugatan habang 3 kambing ang namatay matapos atakihin ng isang asong gala sa Talisay City, Negros Occidental. O makinig ho kayong mga lasenggo dyan ha. Kabilang sa mga biktima si Helmar Gelonga na kinagat sa nguso habang nagbabantay ng sakahan. Paano napunta ron sa pagkagat sa nguso? Samantala 3 kambing din ang namatay matapos atakihin. May kambing pa. Nabukan naman ang huli ng aso ngunit nakatakas ito at nagtago sa masukal na lugar. Tuloy namang binabantayan ng Talisay City Veterinary Office at City Agriculture Office ang sitwasyon at ang paghanap sa naturang aso. Yan, yung aso mo, Kuyang Ed Espirito alagaan mo. May mahilig sa aso itong si Kwan. Pero may kilala ko mas mahilig naman sa kambing. Mega Balita Linggo. Ayan itong si Kuyang Basilio dyan sa San Jose Occidental, Mindoro. Kanina pa nakamonitor sa atin yan kapag kaganitong araw ng linggo. Habang binibilang niya yung kanyang inani sa kanyang sakahan, nagtatanim ito ng sibuyas at siyempre ng palay. Good morning sa inyo dyan. At siyempre, bukod sa San Jose Occidental, Mindoro, siyempre dun sa Talisay, Batangas. Sa Talisay, Batangas, kay Mayor Zenny Mendoza. Good morning sa inyo. At saka yung aking kaibigan si Kaobet Martin, laging nakamonitor yan pagkaaraw ng linggo Kumusta ka na, Kaobet? Si Kaobet Martin ng grupo ng transportasyon. Siyempre, isayin na rin natin si Lando Marquez ng grupong LTAP. Good morning ho sa inyong lahat.
O so yan na ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ng linggo. Good morning din pala kay Attorney Ariel Linton ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection. Kung gusto ho ninyong makabasa ho ng mga matatalinong pananaw sa usaping legal, i-follow na ho ninyo. Yun pong LCSP Facebook page. Nandyan ho sinusulat ni Attorney Ariel Linton, Lawyers for Commuter Safety and Protection. Yan ho sinusulat ni Attorney Ariel Linton yung kanyang mga pananaw sa iba't ibang isyong panglipunan. At syempre, bago ninyo i-follow yung Lawyers for Commuter Safety and Protection, yung Val Gonzales, nakita ho ninyo. Maraming salamat ho dun sa ating 60,000 mga followers. So yan ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ng linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa Pagbabalitang Tabayanan, si Binibining Les Narciso. Kanyang programang Maynila, ito ang Pilipinas, Val Gonzales. So magandang umaga sa inyong lahat. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para wala